Ang isang lalaking racer na bagong labas sa bilangguan ay dapat bumaling sa kanyang ama na nag-iwan sa kanya upang mag-navigate sa mapanganib na mundo ng karera at mabawi ang kanyang magandang buhay. Nagsisimula ang pelikula sa isang ilegal na karera sa kalye. Sa panahon ng karera, ang tunog ng paparating na mga sirena ay nagpapaalarma sa mga racer at hindi nagtagal, ang lugar ay napalibutan ng mga sasakyan ng pulis. Si Wes, isa sa mga racer, ay sinusubukang tumakas ngunit nadisgrasya siya sa kanyang motorsiklo na humantong sa kanyang mabilis na pag-aresto ng mga pulis. Lumipat ang eksena kay Wes na nakikipag-usap sa kanyang probation officer habang siya ay nasa bilangguan. Sinabi niya sa kanya na ang paghahanap ng trabaho ay magiging mahirap at nagmumungkahi na ang construction working ang tanging pagpipilian niya. Gayunpaman, hindi interesado si Wes at nagtatanong lamang kung kailan niya maibabalik ang kanyang motorsiklo. Pagkalabas niya, umalis siya sakay ng kanyang bike. Dumating si Wes sa isang lokasyon kung saan magsisimula na ang isang karera. Nakatayo siya sa gitna ng mga manonood at napansin ng isang lalaki sa karamihan na kinikilala siya kahit sa pamamagitan ng kanyang helmet. Pagkatapos ng karera, nilapitan ni Wes ang isa sa mga racer na si Dean Miller, ang kanyang ama. Sinusubukan ni Wes na magsimula ng isang pag-uusap, ngunit si Dean sa simula ay hindi nakikilala siya, hindi niya nakikilala si Wes hanggang sa binanggit niya ang kanyang ina na si Laura Neal. At napagtanto kung sino talaga si Wes, ngunit sinubukan pa rin ni Dean na iwasan siya, sinasabing hindi ito ang magandang oras. Nagpatuloy si Wes at sa huli, iminungkahi ni Dean na magtungo sila sa isang malapit na bar na tinatawag na Maggie's para pag-usapan ito habang umiinom ng beer. Kinagabihan, nakipagkita si Wes kay Dean sa bar gaya ng plano. Gayunpaman, iresponsableng kumilos si Dean, nanliligaw at nakikipag-ugnayan sa mga babae sa harap mismo ni Wes. Ang pag-uugali na ito ay nagpapadismaya kay Wes na sa kalaunan ay nagpa siya na umalis. Sinundan siya ni Dean sa labas, sinusubukang pakalmahin siya, ngunit hindi interesado si Wes na marinig ang kanyang mga dahilan. Iminungkahi ni Wes na manigarilyo sila at mag-usap. Habang nag-uusap sila, inihayag ni Wes ang kanyang tunay na layunin sa pagdating. Nais niyang makipagkarera ng propesyonal. Si Dean ay may pag-aalinlangan na itinuturo kung gaano kahirap makapasok sa sport, lalo na sa edad ni Wes dahil karamihan sa mga racer ay nasa tamang edad na. Galit na nagpa siya si Wes na umalis, ngunit nag-aalok si Dean ng tulong sa pamamagitan ng pag-imbita kay Wes na dalhin ang kanyang bike sa Legacy Speed Shop kung saan nagtatrabaho si Dean. Nag-aalok siya na bigyan si Wes ng tune-up ng libre at pumayag si Wes na dumaan kapag may oras siya. Kinabukasan, pumunta si Dean sa shop. Nakilala niya ang may-ari na si Abel. Galing din sa likod si Dean at nagpakilala sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay sinabi ni Dean kay Wes na sumunod sa likod at ipinakita sa kanya ang mga motorsiklo. Ipinakita niya sa kanya ang isang napakagandang bike at tinanong ni Wes kung maaari niya itong sakyan. Kaya lumabas ang dalawa para subukan ang kanilang mga motorsiklo. Habang nagkakarera, napansin ni Dean na walang ingat si Wes at sinabihan siyang huminto. Galit na binalaan ni Dean si Wes na ang kanyang pag-uugali ay maaaring mapatay silang dalawa. Ngunit ibinasura ito ni Wes na nagmumungkahi na si Dean ay nabalisa lamang tungkol sa pagkatalo. Sa kabila ng saloobin ni Wes, pumayag si Dean na dalhin siya sa track ngunit binigyang diin na ang track ay nangangailangan ng disiplina. Nagbabala na kung kumilos muli si Wes nang walang ingat, ang kanilang pagsasama ay matatapos. Kinaumagahan, binigyan ni Dean si Wes ng racing jacket at lumabas sila para magkarera. Sa karera, nadisgrasya si Wes sa kanyang motorsiklo. Tinuya siya ni Dean at sinabihan si Wes na ikarga ang bike sa sasakyan bago sila umalis sa track. Pagbalik sa motel, tinanong ni Wes si Dean kung ano ang gagawin sa nasirang bike. Tahimik na pinayuhan siya ni Dean na tanggalin ang mga pyesa nito para kumita ng pera. Ipinaliwanag ni Wes na desperado na ang karera ang tanging pag-asa niya pagkatapos ng 6 na buwang pagkakakulong. Si Dean, bagaman sa una ay nag-aalinlangan, ay sumang-ayon na sanayin si Wes sa ilalim ng mahigpit na mga kondisyon na sinasabi sa kanya na magpakita sa tindahan sa Lunes ng umaga para magsimula. Kinaumagahan, bumisita si Wes sa isang kainan kung saan nagtanong ang isang waitress na napansin niya noon pa at nagtanong tungkol sa kanyang motorsiklo. Sinabi niya sa kanya na nasira niya ito at tinanong niya kung saan siya nanggaling dahil napansin niya na bago siya sa bayan. Bago umalis, niyaya siya ni Wes na lumabas para uminom. Sa una ay tumanggi siya, sinabing hindi siya nakikipag-date sa mga customer, ngunit pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang kanyang numero pagkatapos niyang mangako na hindi nakakain doon muli. Pumunta si Wes sa shop para makipagkita kay Dean na nagbigay sa kanya ng bagong bike.
At nangako si Wes na babayaran siya. Habang nagtatrabaho si Dean sa bike, ibinahagi niya ang ilan sa kanyang background kay Wes. Habang nag-uusap sila, dumating si Abel at ipinaalam kay Dean na may naghahanap sa kanya. Pagkatapos ay inalok ni Abel si Wes ng trabaho na malugod namang tinanggap ni Wes. Nagsimulang magtrabaho si Wes sa shop kung saan binabantayan ni Abel ang kanyang mga pakikipag-ugnayan sa mga customer. Samantala, ipinagpatuloy ni Wes ang kanyang pagsasanay kasama si Dean. Nagsimulang turuan ni Dean si Wes gamit ang isang earpiece habang sila ay nagsasanay, ngunit mabilis itong napansin ni Wes na nakakainis at pinatay ito. Sa kabila nito, patuloy na sinanay ni Dean si Wes araw-araw at si Wes ay patuloy na bumubuti. Isang araw, pagkatapos ng sesyon ng pagsasanay, nag-usap sina Dean at Wes kung saan sinabi ni Dean kung gaano siya kasaya na inamin na nakalimutan na niya ang saya ng pakikipagkarera pagkatapos ng maraming taon ng pakikipagkompetensya. Pagkatapos ay sinabi ni Dean kay Wes na naniniwala siyang handa na siya para sa kanyang unang karera at kumpiyansa si Wes na sumang-ayon na nakadarama na handa siya para sa hamon sa hinaharap. Nakipagkita si Wes kay Camila, ang babae sa kainan, para uminom. Napag-usapan nila ang tungkol sa mga motorsiklo kung saan ipinahayag ni Camila ang kanyang paniniwala na mapanganib ang mga ito. Ibinahagi din niya na nag-aaral siya para maging nurse. Nang imungkahi niyang magsayaw sila, nag-alinlangan si Wes, inamin niyang hindi siya marunong sumayaw, ngunit nakumbinsi siya nito at nauwi sila sa pagsasayaw at paghahalikan. Kinaumagahan, pumunta si Wes sa track para sa kanyang unang karera. Habang naghahanda sila, nagpakita ang dalawa pang racer, sina Bobby at Cody. Ipinakilala ni Dean si Wes bilang ang pinakabagong rider ng Legacy at sumunod ang kaunting tawanan sa pagitan ng mga racer. Binanggit ni na Bobby at Cody na kumakatawan sa feral performance ang kanilang mataas na inaasahan at kamakailang mga pag-upgrade ng kagamitan na nagtatakda ng yugto para sa ilang tunggalian. Nagsimula ang karera kung saan nakatayo si Dean sa gitna ng mga manonood, masigasig na pumapalakpak para kay Wes. Habang umuusad ang karera, nanguna si Wes sa karera at si Camila, na kasama rin sa karamihan, ay pinasaya siya. Matapos ang isang matinding kompetisyon, si Wes ang nagwagi. Buong pagmamalaking sigaw ni Dean sa audience na sinasabing anak niya si Wes. Nakatanggap si Wes ng isang tropeyo para sa kanyang panalo. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Camila para batiin siya. Nagpakilala si Dean bilang trainer at ama ni Wes. Binanggit ni Camila na may night shift siya at sinamahan siya ni Wes para umalis sa track. Tinanong niya kung bakit hindi binanggit ni Wes ang kanyang ama noon na sinagot lang ni Wes na ito ay komplikado. Pagkatapos ng maikling paalam, hinalikan siya ni Camila at sumakay sa kanyang sasakyan. Kinagabihan, pumunta sina Dean at Wes sa isang bar para ipagdiwang ang tagumpay ni Wes. Nagpasalamat si Wes kay Dean sa lahat at tumugon si Dean sa pagsasabi kay Wes na hindi siya makakatulong kung hindi siya naniniwala sa talento ni Wes. Nag-toast sila sa tagumpay at sa susunod na paglalakbay. Si Dean, na masaya dahil dito, ay inihayag sa bar na sinasabi sa lahat na si Wes ay nanalo sa kanyang unang karera at hinihikayat ang sino mang gustong bumili para sa kanya ng inumin. Kinaumagahan, late na dumating si Wes sa trabaho, na amoy alak. Ipinatawag siya ni Abel sa kanyang opisina, itinuro na si Wes ay nagdiriwang pagkatapos ng kanyang unang karera at ngayon ay 2 oras nang huli sa trabaho. Humingi ng tawad si Wes, nangako na hindi na ito mauulit. Si Abel, na nabigo ngunit nauunawaan siya, ay nagbabala kay Wes na hindi niya ama si Dean at kailangan niyang manatiling nakatutok. Tiniyak sa kanya ni Wes na naroon siya para makipagkarera at hindi siya pababayaan. Nang maglaon, binanggit ni Wes ang problema kay Abel kay Dean na nag-alok kay Wes ng kanyang R6 para makipagkarera na nagpapaliwanag na ang kanyang sariling likod ay masyadong nasugatan upang magpatuloy. Hinikayat ni Dean si Wes na umakyat sa 600 na klase upang makipagkompetensya sa mas mataas na antas at kumita ng totoong pera na naniniwala sa potensyal ni Wes. Kinabukasan, dinala ni Wes si Camila sa isang lawa kung saan sila nag-usap. Akala ni Camila ay mukhang cool si Dean, ngunit ipinaliwanag ni Wes na kakakilala lang niya sa kanya at hinanap siya para matutong makipagkarera at hindi para bumuo ng isang relasyon. Ibinahagi ni Camila ang kanyang sariling mga karanasan sa kanyang ama na inihayag kung paano niya ito pinatawad para sa kanyang kapayapaan. Pagkatapos, nagpalipas ng gabi sina Wes at Camila sa kanyang lugar. Kinaumagahan, nagulat sila nang may kumatok sa pinto. Mabilis na sinabihan ni Camila si Wes na magbihis at pagkatapos niyang magbihis, nakita niya si Camila kasama ang isang batang lalaki at ang kanyang ina. Ipinakilala niya ang bata bilang kanyang anak na si Leo.
Nang maglaon, matapos ipakita ang bike ni Wes kay Leo, nagkaroon sila ng sandali na mag-isa kung saan tinanong ni Wes kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang anak. Inamin ni Camila na natatakot siyang takutin siya at inamin na makasarili ito para sa kanya. Pinatatag siya ni Wes, sinasabing si Leo ay tila isang mabait na bata. Pagkatapos ay binanggit niya na kailangan niyang pumunta sa track at nangakong tatawagan siya. Pumunta si Wes sa track upang simulan ang pagsasanay gamit ang kanyang bagong bike ngunit nahirapan itong hawakan. Sinabi niya kay Dean na hindi siya sanay sa bagong bike. Si Dean, na naiinis, pinaalalahanan siya na ang bike ay isang $50,000 na race bike at nagpahayag ng hindi paniniwala na hindi nito naabot ang kanyang mga inaasahan. Iminungkahi ni Wes na dapat siyang manatili sa dating bike upang makakuha ng higit na karanasan bago lumipat sa bagong bike. Si Dean, gayunpaman, ay tumulak pabalik na binibigyang diin na kung si Wes ay maabot ang top 3 sa Open Supersport, siya ay magiging kwalipikado para sa Nationals na makakaakit ng higit pang mga sponsor, isang bagay na gusto ni Wes. Si Wes ay gumugol ng oras kasama sina Camila at Leo, kung saan nag-open si Camila tungkol sa ama ni Leo na ipinaliwanag na hindi ito nakikipag-ugnayan sa buhay ni Leo. Kinabukasan, dumating sina Camila at Leo para manood ng karera ni Wes. Bago ang karera, nilapitan ni Dean si Wes at binanggit na hindi niya alam na may anak si Camila. Pagkatapos ng maikling pagkilala, inilipat ni Dean ang pag-uusap, inutusan si Wes na alisin si Cody sa track. Pinunan niya si Cody sa pagiging isang spoiled rider na nagdulot ng panganib sa iba, na nagmumungkahi na gagawin ni Wes ang lahat ng pabor sa pamamagitan ng pag-alis sa kanya sa track. Nagsimula ang karera at sinunod ni Wes ang mga tagubilin ng kanyang ama na ilabas si Cody, ngunit iba ang nangyari. Pagkatapos ng karera, sumiklab ang tensyon na humantong sa isang away sa pagitan ni Dean at Cody kasama si Wes. Nang makita ang kaguluhan, mabilis na umalis si Camila sa eksena. Sinubukan siyang pigilan ni Wes, ngunit umalis siya nang hindi nagsasalita sa kanya. Kinalaunan ay hinarap ni Abel si Dean na inakusahan siya ng kahihiyan sa tindahan at sa esport sa pamamagitan ng paghikayat sa walang ingat na pag-uugali. Ipinapangatwiran ni Dean na si Wes ay nasa podium kung sumunod siya, ngunit si Abel ay nananatiling hindi napahanga. Hinihiling niya kay Dean na tanggalin ang pangalan ng legacy mula sa suit ni Wes, pinapuna si Dean sa pagkapit sa mga nakaraang kaluwalhatian at pagsira sa kanyang karera pagkatapos ng kanyang pinsala. Nagpumiglas si Dean, iginiit na hindi niya kailangan si Abel, at determinado siyang dalhin si Wes sa tuktok, habang nagbabala si Abel na maaaring hilahin ni Dean si Wes pababa. Umalis si Abel, naiwan si Dean na matigas ang ulo at nag-iisa. Sa bar, sinabi ni Dean kay Wes na aalis na siya sa shop at gustong sumama sa kanya ni Wes. Nag-aalala si Wes tungkol sa pera, ngunit tiniyak sa kanya ni Dean na mayroon siyang sapat upang masakop ang mga ito. Hinihimok niya si Wes na tumira sa kanya para makapagsanay sila ng full-time at makakuha ng pwesto sa isang racing team na humahantong sa malalaking deal sa sponsorship. Nang mag-alinlangan si Wes, binalaan siya ni Dean na manatiling nakatutok, nagbabala na huwag masyadong makisali kay Camila na nagpapahiwatig na maaari nitong madiskaril ang kanyang hinaharap. Kinabukasan, pumunta si Wes sa shop. Humingi siya ng tawad kay Abel tungkol sa away at sinabi sa kanya na aalis siya dahil kailangan niyang magsanay ng full-time. Lumipat si Wes kay Dean. Ipinakita sa kanya ni Dean kung saan siya tutuloy at sinabihan siyang sisimulan na nila ang pagsasanay bukas. Kinaumagahan, ipinagpatuloy ni Wes at Dean ang pagsasanay, ngunit nahihirapan si Wes na tumutok sa kanyang motorsiklo. Dahil sa kabiguan, sinubukan ni Dean na pakalmahin siya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sarili niyang mga karanasan. Nang maglaon, pumunta si Wes kay Camila upang makipagkasundo, ngunit nagpahayag siya ng mga alalahanin matapos itong makitang sinaktan niya ang isang tao na sinasabing ayaw niyang nasa tabi niya ang kanyang anak. Hinarap din niya ito tungkol sa hindi pagsasabi sa kanya na siya ay dating nasa bilangguan na isiniwalat na binanggit ito ni Dean. Ang pag-uusap ay umabot sa isang pagtatalo kung saan inakusahan siya ni Wes ng pagnanais ng isang ama para kay Leo at sinabing siya ay humahadlang sa kanya. Nasaktan, sinabihan siya ni Camila na umalis. Bumalik si Wes sa bahay ni Dean at tinanong kung ano ang nangyari sa pagitan nila ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Dean na nakilala niya ang nanay ni Wes sa simbahan at naging masaya silang magkasama na humantong sa kanyang pagbubuntis. Inamin ni Dean na hindi siya masaya sa pagbubuntis at pinili niyang umalis sa halip na maging ama na unahin ang karera kaysa mga responsibilidad sa pamilya. Ang paghahayag na ito ay labis na ikinagalit ni Wes na humantong sa isang away sa pagitan ng dalawa. Habang papaalis na si Wes, napaiyak si Dean at sinabi sa kanya na natatakot siyang maging ama.
Noong gabing iyon, lumahok si Wes sa isang ilegal na karera at naaresto. Iniligtas siya ni Abel at napayakap si Wes kay Abel at napaiyak. Pagbalik sa bahay ni Abel, tinanong ni Abel si Wes tungkol kay Camila at inamin ni Wes na hindi naging maayos ang lahat. Ibinahagi ni Abel kung paano natapos ang kanyang kasal dahil mas inuuna niya ang karera kaysa sa kanyang pamilya. Sinabi niya kay Wes na maaari siyang manatili hanggat kailangan niya. Kinabukasan, binisita ni Dean si Wes para humingi ng tawad sa away nila. Ikinwento niya ang tungkol sa kanyang mapang-abusong ama. Ipinaliwanag na dahil sa relasyong ito ay naniwala siya na hindi siya magiging mabuting ama kay Wes. Kaya umalis siya, iniisip na ito ay mas mabuti para kay Wes at sa kanyang ina. Nakinig si Wes at sinabi kay Dean na naiintindihan na niya kung sino si Dean. Ipinakita ni Abel kay Wes ang kanyang koleksyon ng bike at hinikayat siyang magpatuloy sa karera na sinasabi sa kanya na magaling siya dito at kailangan niyang ituloy ito. Nang maglaon, humingi ng tawad si Wes kay Camila, ngunit hindi siya interesadong makipag-usap. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang nalalapit na malaking race at ipinahayag ang kanyang pagnanais na makasama sila ni Leo. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Camila na hindi niya maatim na panoorin siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay sa track araw-araw at bumalik sa kanyang bahay. Kinabukasan, habang naghahanda si Wes para sa isang karera, napansin niya rin doon si Dean. Nang tanungin ni Wes kung bakit, ibinunyag ni Dean na sasabak din siya sa karera. Bago magsimula ang karera, nakita ni Wes si Camila sa mga manonood na tinatawag siya. Nang magsimula ang karera, mabilis na nauna sina Wes at Dean sa track na nakikipaglaban sa isa't isa para sa unang pwesto. Gayunpaman, nang malapit nang matapos ang karera, biglang lumihis si Dean sa track na bumagsak ng malakas. Dahil wala na si Dean sa karera, tumawid si Wes sa finish line bilang panalo. Habang dinadala si Dean para sa medikal na atensyon, itinaas niya ang kanyang kamay upang batiin si Wes at nagpasalamat si Wes sa pamamagitan ng pagtango sa kanya. Ang pelikula ay nagtatapos sa lahat na nagdiriwang sa tagumpay ni Wes. Lumapit si Camila sa track at hinalikan siya, minarkahan ang sandali ng pagkakasundo at tagumpay. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.